Sir, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano ibig sabihin nito? Nakakahiya ang ICC na 10 buwan ng kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque, galit na nirisbakan ang ICC. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng politika ang panawagan ng ICC na kung saan ngayon pa lang naghahanap ng testigo para sa kaso laban sa dating Pangulong Duterte, na kung saan napatanong ang isang TV anchor ng UNTV News kung bakit humingi pa ang ICC prosecutor ng karagdagang ebidensya laban sa kaso ng dating Pangulo. Sir, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano ibig sabihin nito? Yes, June, para sa bahagi ng mga biktima ay sapat naman at kumpiyansa sila na sapat naman yung kanilang mga ebidensya na naisumite sa International Criminal Court o ICC kaugnay nga ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng mga biktima sa umanay War on Drugs campaign ng dating Pangulo. Mahigit 5,000 na ang piraso ng mga items ng ebidensya ang naipadala ng prosecutor sa depensa para sa kaso ni dating former Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Conti sa gitna ng kahilingan ng Office of the Prosecutor ng ICC na imbestigahan ang kaso. Batay sa pahayag na nakalathala sa ICC website, nagsasagawa ng mga investigasyon ang Office of the Prosecutor ng ICC sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusuri ng mga ebidensya. Gayon din ang pagtatanong ng mga iniimbestigahang individual, mga biktima at mga saksi. Layon anila nito na maghanap ng ebidensya ng pagiging inosente o guilty ng isang suspect. Ipinagutos din ng ICC sa Office of the Prosecutor na dapat pantay na imbestigahan nila ang mga pangyayaring makapagsasangkot at makapagpapawalang sala sa akusado. Kaugnay nito, nilinaw ni Attorney Conti na dati nang nakapost ang anunsyo na ito sa website ng ICC at ngayon lang inilathala sa dialekto ng Cebuano o Bisaya. Primarily targeted doon po sa mga nasa Bisaya o sa Visayas o kaya sa Mindanao, yung mga nagsasalita po ng Bisaya, kasi siguro mas maiintindihan nila kung bakit humihingi ng ganitong impormasyon or ng ganitong resolusyon yung ICC. Kailangan po namin ng witnesses. O, hindi ibig sabihin kulang ang ebidensya. Ang makikita ko lang dito ay nagsisigurado at nagsisinop yung ICC. Kumbaga, meron pa ba o ito ang pagkakataon? Ayon pa sa abogado, sa ngayon ay naghihintay ng desisyon sa dalawang bagay. Kabilang na dito ang desisyon sa pre-trial chamber kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo na maaaring ibaba ngayong buwan ng Enero. Tapos yung isa na desisyon na ng pre-trial chamber. Pero posible, dahil inakyat nga ng appeals sa appeals chamber o parang Supreme Court nila, ay posible pa, kung sakasakali, mabaliktad. Ito naman yung issue ng jurisdiction. Kaalinsabay nung kaso, meron pong ongoing na investigation pa into ang tawag nila, situation in the Republic of the Philippines na it related sa war on drugs. Kaya po sa ibang siguro nalilito na paano na nga ba ito, may kaso, may investigasyon sa ICC, pwede pong magkasabay yan. Habang may nakabukas na kaso sa isa o dalawang tao, pwede pa rin tuloy-tuloy ang investigasyon.
June, para sa investigasyon ng ICC, nakatuon ito sa ang investigasyon sa crimes against humanity of murder. Partikular dito sa mga krimen kaugnay ng war on drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni Duterte sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, kung kailan may jurisdiksyon sa ang ICC sa bansa. Naging epektibo ang pagbibitiw ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 17 or simula March 17, 2019, isang taon matapos ang pag-abiso or magbigay ng abiso ng pagbibitiw sa ICC. Sa social media post naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, tanong nito, 10 buwan nang nakakulong si Digong at ngayon pa lang naghahanap ng mga testigo ang ICC. Matapos nga lumabas ang panawagan ng International Criminal Court o ICC, ay pumalag agad ang dating spokesperson ni PRRD na si Atty. Harry Roque na kung saan naglabas ng hinanakit at galit na nagtatanong kung bakit 10 buwan nang ikinulong si PRRD gayong wala pa itong testigo hanggang ngayon. Nasa galit nga na banat ni Atty. Harry Roque laban sa ICC ay nakakaya kayo. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Abay, mga kaibigan, napansin nyo ba yung mga pinablish ng ICC na ngayon pa lang sila nakikiusap sa publiko at saka sa mga kapulisan na magpresenta ng ebidensya labang kay Tatay Digong. Nakakatawan man po, no? Mantakin ninyo, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 buwan na nakakulong si Tatay Digong. Yung pala, hindi pa sapat ang ebidensya nila. Tama ba yan? Makaturungan ba yan? Samantalang ang isang araw na pagkakakulong, at ako po minsan lang akong nakulong isang araw ng Kongreso by way of contempt of Congress, hindi na ako papayag na masupil muli ang aking kalayaan ng walang dahilan. And yet, ito ang isang korte, 10 buwan na nilang kinulong ang Tatay Digong, ngayon palang naghahagilap ng ebidensya. Abay, hindi ako nagtataka kung bakit tuwan-tuwa sila na na-postpone din yung tinatawag na confirmation of charges. Kasi kung ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya, ibig sabihin, hindi pa sapat talaga ang ebidensya nila. At kung natuloy yung confirmation of charges, baka may posibilidad na baka na-dismiss ang kaso dahil nga for lack of evidence. Dahil sa ngayon, ang tanging ebidensya lamang na meron ng hukuman na naging dahilan para sila ay magsilbi ng arrest warrant kay Tatay Digong ay nakabase lamang sa good grounds. Napakababaw po yan. Kaya nga pong sinasabi ko, hindi makatarungan na hindi rin binigyan ng interim release si Tatay Digong kasi ang sistem nga dyan sa ICC na yan, napakababaw nung hinihingi ebidensya para sa warrant of arrest, kaya naman binabalanse sa pagbibigay ng interim release. Pero ngayon, hindi binigyan ng interim release dahil si Tatay Digong daw ay po pwedeng tumakas at po pwedeng makialam sa ebidensya at po pwedeng gumawa pa ng mga krimen at po pwedeng pantakutin ng mga witnesses. Miski siya ay natutumba na, maski naglalakad lamang. At hindi na maalala kung ano talaga nangyayari, hindi alam kung nasaan na siya ngayon. So hindi po talaga makatarungan yan, ha? Na unang-una, 10 buwan na pagkakakulong, na parusa na po yan. Talaga naman po miski isang araw na pagkakakulong ay parusa, hindi pa sapat ang ebidensya ng prosecution para mapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Pero aking mensahe po, nakakahiya ang ICC na 10 buwan nang kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman pala hindi pa sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian pero pawalan nyo habang hindi pa kompleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya tapos patuloy nyo ikukulong si Tatay Digong. Ito po ay napakalaking iskandalo.
Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya laban kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya and yet ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan at ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC na nanawagan ngayon. Lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang ito, itong ICC neto, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito, kasama na yung mga defense councils. Pero hindi po sila interested sa katarungan. Dahil kung sila ay talagang nagbibigay halaga sa katarungan, hindi sila magkukulong ng tao na hindi pala sapat ang kanilang ebidensya. Titigil na po ako dahil naka-high blood na naman ako. Ako po ay magre-robustatin na naman para bumaba ang aking high blood pressure. Pero hindi po katanggap-tanggap talaga itong pangyayari. Bakit naman po isang 80 anyos, pinakamahal na Pilipinas sa kasaysayan ng Pilipinas, 80% approval rating ng siya umalis, nakakulong, hindi pala sapat ang inyong ebidensya. This is an unforgivable travesty of justice. Maraming salamat po. Sana po madinig ang ating panawagan para sa katarungan kay Tatay Digong. Bring him home. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!